church. So who's excited for the Word of God? Tingnan mo nga yung katabi mo, hanap ka ng tatlong tao, sabihin mo, ready ka na ba sa Word ni Lord? Amen. Makikita mo sa response yan kung talagang ready na yan. Hallelujah. Amen. Alam niyo po, pray for me, dahil bago po ako tumayo dito ay pinag-pray ko kayo. At ipag-pray nyo rin po ako dahil meron ako mabigat na assignment ngayong umaga sa Panginoon. Intro pa lang, parang ano kaya yung word? Nakakakaba naman. Pero seriously po, I have an assignment sa Panginoon and I can feel na talagang gusto po tayong baguhin ng Panginoon. That every time we come here and we gather, we assemble, ay nais po ng Panginoon, lalabas tayo sa lugar na ito na mas lalo nating nagiging kawangis ang Panginoon. So I pray na yung word ni Lord will not just motivate you or will not just challenge you. I'm also here, yung salita ng Panginoon is God-breathed. Ibig po sabihin, hiningahan po ito ng Panginoon. At kung kailangan po nating ma-rebuke, ay tanggapin po natin to with all humility. Amen po ba? O, tinan mo yung katabi mo ulit, tanungin mo siya, ready ka na bang ma-rebuke sa word ni Lord? Parang maganda yun. No? Madalang mo na lang marinig yun ma-rebuke sa word ni Lord. Dahil kadalasan ng Kristiyano gusto laging blessing at mga bagay na nakakapagkiliti sa Kanya. Tama po ba? Manatili po tayo nakatayo. Let's open our Bibles to Hebrews chapter 5, verses 11 to 14. Hebrews chapter 5. Wala na po bang ilaw sa taas? Iyan na po yung mga ilaw sa taas? Hindi po, sa taas po. Ayan, sige po. Siguro padagdag natin yan next Sunday para nakikita natin yung mga natutulog sa taas. Hebrews 5, 11 to 14, sabi po dito, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull. Can you say that with me? Spiritually dull. And sabi dyan, and don't seem to listen. You have been, lahat ng mata, tenga, ready na po ba kayo? You have been believers so long, now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Last verse, solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Hallelujah. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon at di ko na po patatagalin to. Gusto ko po itong bigyan ng title, A Call to Spiritual Growth. Hallelujah. Diba, tahimik kayo? Amen. Hallelujah. Tingnan mo ulit yung katabi, sabihin mo, ihanda mo yung puso mo. Sa kabila naman, sabihin mo, buksan mo yung puso mo. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Amen. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Amen. Sino pong nagagalak na Sunday na naman? Napakabilis po ng linggo, no? At ang dami po nangyari this whole week. Nagtataka po ako bakit parang ilang tulog lang linggo na. Nagkasakit po pala yung asawa ko early this week. Pati yung mga bata, and then nag-conference. At medyo busy po yung week. No? But God is good na talagang sinusustain niya po tayo.
At grabe po yung ginawa ni Lord last Friday sa Women's Conference. Taas kamay if you are here. Come on, come on, come on, come on! Grabe! Kaya po yung mga men, umanda kayo, next year ay magkakaroon po tayo ng Men's Conference. Hallelujah! No? Kung ang taong ito ay, ang title po ng Women's Conference ay Women Arise. Nag-isip po ako ng theme sa Men's Conference. Men, sit down. Dahil pag nakatayo na yung mga commander, uupo na ang mga lalaki. Amen po ba? Or men, shut up. Pwede po ba yan? Hindi, joke lang. Joke lang po. No? So let's go to the Word of God. And buksan po natin yung puso natin dahil medyo maanghang po itong Word. Pero alam niyo po ang Panginoon, pag siya'y nangusap sa atin, hindi tayo aalis or hindi natin, pag na-receive mo yung Word, mababago ka. At hindi matatapos na, alam mo yon na parang you feel so convicted or hindi lang matatapos na parang you feel bad. Dahil po yung salita ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay sa atin. And I was really praying kung ano po yung salita ng Panginoon for us this Sunday. I was thinking to open a series dahil po magpapasko na. But I believe in my heart that this is God's word for us. Dahil gusto niya pong ipakita yung totoong kondisyon ng ating mga puso. Yung totoong estado ng ating mga puso. And even as one family po dito sa The Rock City Church. So let's go sa word natin, a call to spiritual growth. No? Bigyan ko po kayo ng context dito na ito pong libro, the book of Hebrews, baka po yung marami pa rin sa inyo nag-iisip, si Pablo yung nagsulat nito, but theologians po ay nagsasabi, scholars ay, the author is unknown. No? At yung book po ng Hebrews ay naisulat po ito to a church that was really struggling in their faith. Ulitin ko po, ang aklat po ng Hebrews ay naisulat sa mga Kristiyano during this time na sila po ay nagsastruggle sa kanilang pananampalataya. These are Jewish believers who, listen, because of persecution, were considering leaving Christianity and going back to Judaism. Ulitin ko po, sila po ay naunang mga from Judaism, na-convert po sila na Kristiyano to Christianity. Ngayon dahil po, makinig, dahil po sa tindi po ng persecution, natutokso po silang bumitaw at bumalik doon sa dati nilang paniniwala. Are you getting this? Amen. Bago ko po ituloy ito, I want to encourage everyone, napaka-importante po ng Word of God, kung kaya nyo lang naman pong pigilin ang pagtayo at pagsi-CR nyo. Kung kaya lang, as much as possible, mas maganda po na talagang i-maintain po natin na attentive tayo sa salita ng Panginoon. No, wala po sanang labas-pasok whenever the Word of God is being preached. Pwede po ba yun? Amen po. Hallelujah. So again, ito po yung mga Jewish believers na dahil sa persecution, ay gusto na nilang bumitaw at bumalik po dun sa nakasanayan po nila, sa Judaism. And in our passage po this morning, the author is trying to encourage them para hindi po nila iwan ang kanilang pananampalataya, but to grow in it. Ito po yung purpose ng author ng Hebrews, na ang mga Kristiyano pong ito ay wag silang bumitaw. Wag mong bitawan yung Christianity, yung faith mo ngayon dahil lang mahirap na ang nararamdaman mo. I think hindi lang po ito para sa mga early believers, but even sa atin. I hope and I know nakaka-relate po tayo
Dahil minsan pag humihirap na, gusto mo nang bumitaw. Kaya naman katabi mo, inaantok ata. Hallelujah. Masarap yung word natin right now. Pero in-encourage niya po, huwag kayong bumitaw. Kailangan yung lumago dyan sa inyong pananampalataya. Lahat po ng mata, lahat ng tenga dito po sa harapan. Alam niyo po ba, church, na kalooban ng Panginoon na lumago ka sa iyong pananampalataya? Ulitin ko po. Church, alam niyo po ba na kalooban ni Lord na lumago ka sa iyong pananampalataya? Look at this, church. God's will, God's plan, and God's aim for your life is that you would glorify Him by growing in spiritual maturity. Ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Ito yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Ito yung naisin ng Panginoon sa buhay mo na mag-glorify mo siya and ikaw ay lumago. You will grow in spiritual maturity. Say that with me, spiritual maturity. And napaka-lakas po, no? ng impression ng Panginoon na gusto niya po talagang ibaba sa atin ito at ipaintindi na kailangan po nating lumago sa ating buhay pananampalataya. And yet nakakalungkot po na maraming Kristiyano, Pastor, ito pala yung will ni Lord. Hello? Makinig po. Hindi lang will ni Lord na maging Sunday goer ka. Hindi lang will ni Lord na what do you call this? Lagi kang nasa church. Hindi ito yung goal. Kung haharap ka lang pagdating ng Panginoon at sasabihin mo, Lord, wala akong absent sa church. That's not God's will for your life. Ang nais niya, ikaw ay lumago. Kaya po naniniwala ko that there is a discipleship crisis in the church that has left many Christians with an immature faith. Nakakalungkot po. Lagi kong sinasabi to, ang goal natin ay hindi po ito mapuno. Praise God, kung mapuno po ito, makapagbukas pa po tayo ng isa pang service, gagawin po natin yon. Susunod at susunod po tayo sa Panginoon. Tama po ba? Pero alam niyo po, as your pastor, can I be honest with you? Pwede niyo po bang i-allow na maging honest sa inyo ngayong umaga? Nakikita ko po na merong discipleship crisis sa church po natin. Bakit ko po ito nasabi? Makikita natin, chine-check ko po yung mga attendance niyan when it comes sa discipleship na process po natin. Meron tayong growth track para malaman mo yung DNA ng church. Meron tayong mga impact classes para lumago tayo. Pero alam nyo po, nilalangaw at mailan lang po yung nag-e-enroll. Medyo nakakalungkot pong realidad yon. I'm here to tell you yung buong counsel ng Panginoon at yung katotohanan. Hello? May crisis sa church. Gising pa po ba tayo? Kasi alam niyo po, kung nasaan ka man ngayon, hindi pa yan yung pinakanais ni Lord sa buhay mo. Ulitin ko po, kung feeling mo napakaganda na ng estado mo, I don't know, spiritually or what, but where you are right now, sa Christian faith mo, hindi pa yan yung nais ni Lord. Gusto ka pa niyang dalhin from next level to next level to next level. Akala mo na-enjoy mo na, pero sabi ni Lord, wait, there's more. Meron pa akong gustong pagdalahan sa'yo. Lord, ang tindi na nito. Meron pa at meron pa. Alam niyo po yung Panginoon, hindi naman matatapos, hindi mauubusan yung Panginoon. Pero madalas tayo po yung tumitigil. Tayo yung may ayaw. Tama po ba? Kaya po ngayong umaga, as we study Hebrews 5:11-14, I want to focus on spiritual maturity at sagutin po itong dalawang crucial na tanong. Una po, what is spiritual maturity?
At pangalawa, how do you grow in it? Pastor, ang gandang topic nito. My assignment po ay maipaintindi po sa inyo yung word ng Panginoon so that tayo po ay lumago. Dahil wala pong kwenta kung sasabihin ko yung kailangan na mag-mature tayo, pero hindi ko kayo tuturuan as your pastor, hindi po ata maganda yon. Kung ito po talaga yung will ng Panginoon sa buhay natin, then we need to know how we can go about living that out. So balikan po natin, basahin natin yung Hebrews 5:11-13. Sabi po dyan, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain. Ang dami ko pang gustong sabihin, sabi ng author. Pero napakahirap i-explain because you are spiritually dull at parang ayaw niyong makinig. You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Grabe. Sinasabi ng author, ang tatagal nyo ng Kristiyano, dapat nagtuturo na kayo sa iba hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo. Sabi ko po sa inyo, masarap yung word ngayon. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Bigyan ko pa rin po kayo ng context dito. No? Laliman pa po natin ng onte. Yung sinasabi po ng author dito is all about Christ being our great high priest. Okay po? Kung titingnan po natin, babalik po tayo sa Hebrews chapter 4, verses 14, hanggang pong papunta sa chapter 5, verse 10. Yung sinasabi po ng author dito, sinasabi niya po dito sa mga Hebrews, na it would be foolish to go back to Judaism because the priest of the old covenant have been surpassed by Jesus. Paano pa kayo babalik? Tingnan niyo po. Yung old covenant, alam niyo po yung nangyayari sa Old Testament. Pag sila nagkakasala, kailangan nila mag-offer. Alam niyo po yon. May mga high priest during that time. Okay? Mga punong saserdote, yun po yung namamagitan, tagapamagitan po sila ng Diyos at ng tao. So yung mga high priest po na nasa templo, sila po yung tumutulong sa kanila para po paning gagawin nilang seremonyas ng pag-o-offer at yung pag-o-offer po nila ng sacrifice ng isang hayop na blameless dapat at spotless ay parang yun po yung way kung saan temporarily ay mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At yung pinapakita po dito ng author, tingnan niyo po, wag po kayong mawawala, wag po kayong antukin. Yung pinapakita niya dito, aanhin nyo pang babalik pa kayo doon. Old covenant na yon. Ito new covenant na. Huwag po kayo mawawala. Pag sinabing new covenant na, dati may high priest tao. Ngayon sa new covenant, si Jesus na yung naging high priest. Namatay na siya sa krus ng Kalbaryo so that hindi mo na ulitin yun. Huwag mo nang balikan pa yun. Kasi sapat na yung ginawa ni Jesus. Dati may dala-dala kang offering. Ngayon, si Jesus mismo yung naging offering. Palakpakan natin si Lord. Come on. Siya na po mismo yung naging alay. Binigay niya ang kanyang buhay niya at ang kanyang dugo. Yun na po yung new covenant. At ang ating pong kasalanan ay binayaran po sa pamamagitan po ng buhay ni Jesus at ng kanyang kamatayan and His resurrection. Okay po? Huwag po kayo mawawala. Yun ang topic na gustong sabihin ng author. Gusto niya pang lumalim doon about the high priest of God. Kung babasahin niyo po dyan, no? Also about sa priesthood ni Melchizedek. No? Tingnan po natin to. Mamaya po, wag po kayo mawawala. Ito po yung topic na gustong i-share pa about priesthood ni Jesus Christ and ni Melchizedek. Iwan ko po ito panandalian. Mamaya po, explain ko po bakit yung author ay hirap siya na pag-usapan or i-explain itong bagay na to. Iwan ko muna po. Sino po dito may mga babies? 2 to 3 years old or below 5? Sino po dito? Yan. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay.
Sino po magsasabi na yung mga ganyang edad ay napaka-cute? Yung iba nagtatas ng kamay, hindi ka na 3 years old. Sino dito? Magsasabi, napaka-cute ng mga bata. Taas kamay, come on. No? Ako po nakita ko from kay Amaze, ngayon kay Ablaze, ay grabing. Talagang lahat ng ginagawa ng mga bata ay sobrang cute. The way sila magsalita, ngumiti, kumain, maglaro, lahat po sa kanila ay napaka-cute. Almost everything about them, no? Napaka-adorable po nila. Pero po, habang lumalaki yung bata, may mga bagay po na ginagawa nila before na hindi na nila dinadala habang tumatanda po sila. Tama po ba? Meron po ba dito, amen, 40 ka na pero nagngangat-ngat ka pa ng kuko sa paa mo? Or nagtatamsak ka pa? O sige pa, baka may magtas ng kamay, mapapahiya siya. Wag na lang. Tama po ba? Di ba po, napapansin natin to sa mga babies, no? Napaka-cute nila pero habang tumatanda po sila, may mga bagay na ginagawa sila or sinasabi nila as a 2-year-old, as a 3-year-old, na minsan, nawawala na po yun paglaki. Pero may iba naman po na nadadala nila. Tama po ba? Ano pong gusto kong ipakita dito? Alam niyo po, everyone grows, but not everyone grows up. Lahat tayo, kung pwede kong sabihin, tumatanda, nagkakaedad, pero hindi lahat nagmamature. Hello? In other words, some people stop being a child while continuing to be childish. Hello? Sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child. But when I grew up, I put away childish things. Sabi ng Apostol Pablo, nung bata ako, siyempre, batang isip ako, the way ako magsalita, the way ako mag-isip, the way ka magrason, yung logic mo. Pero sabi niya, nung ako'y tumanda, I put away childish things. Balikan ko na po yung sinasabi ko kanina. Okay po? Nakakasunod po kayo. Dito po sa text natin, yung writer po ng Hebrews ay gusto niyang sabihin sa kanyang mga kausap na kailangan nyo nang tanggalin yung mga childish ways nyo. Ulitin ko po. Sabi po ng author sa kanyang mga kausap, sa mga Hebrews, this is the time, dapat yun nang alisin, tanggalin yung pagiging childish nyo. Kasi gusto niya pong mag-explain pa ng malalalim na bagay about priesthood ni Jesus, about priesthood ni Melchizedek, pero napapahinto siya, napapastop siya na explain yun kasi nga, parang tumatanda po ata daw silang paurong. Hindi siya sure kung kayang i-process ng mga taong ito yung sasabihin niya. Kasi sabi ng Bible, they have become dull of hearing. Hello? Ulitin ko po. Sa text, sinabi, they have become spiritually dull. In other translations, they have become what? Dull of hearing. Sabi ng Hebrews 5:11, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, especially since you are spiritually dull and don't seem to listen. Ang hirap po atang kausapin yung taong ang hirap na nang ine-explain mo, tapos yung kausap mo pa, ayaw pang makinig. Tingnan mo ngayon katabi mo kung nakikinig kay pastor. Hallelujah. Ayusin nga po natin yung upo natin. Yung iba, medyo napapasarap na yung Melchizedek, priesthood of all believers. Wow, amen. In New King James Version, of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing.
So ano po yung teaching na to na sinasabi ng writer dito? No? Sa Hebrews 5:9-10, balikan lang po natin, in this way, God qualified him as the perfect high priest, and he became the source of eternal salvation for all those who obey him, and God designated him to be a high priest in the order of Melchizedek. So sabi ko nga po, gusto niya po pong mag-address ng malalalim pa po na topic. Pero, yung spiritual condition po nila made it hard to explain. Ayaw niyang buksan yung discussion of Aaron and Melchizedek and Jesus dahil pag inopen niya po yung topic na yun, baka magtunog siyang scholarly sa kanila, baka magtunog na masyado pong napakataas, too academic or theoretical sa kanyang mga readers. And at the same time, na-recognize nga po niya, nasabi niya, that his audience were dull hearers. Tama po ba? Pastor, anong ibig sabihin ng dull? The word dull po, makinig, is literally translated as slow, sluggish, or lazy. Ulitin ko po. Slow, sluggish, or lazy. Slow, sluggish, or lazy. Slow, sluggish, or lazy. Ito daw po sila. Dull hearers. Tatlong bagay po yung gusto kong i-explain dito as we go on sa text po natin. Number 1, spiritual growth requires that you fight spiritual laziness. Hello? Parang naging slow na po kayo. Hello? Pastor, ninanamnam lang. Number 1, yung spiritual growth po, it requires that you fight spiritual laziness. May piso po dito. Thank you. Sa akin na lang. Sino po dito naranasan niyang tamarin sa kanyang Christian life? Taas kamay. Huwag na po kayo mahiya. Come on, taas kamay. Come on. Sino na po naranasan niyo ng tamarin? Grabe, yung iba po hindi nagtaas ng kamay, papakyatin ko dito at share ko po yung story nila kung paano niyo na-maintain yung zeal at passion. Ulitin ko po. Tingnan niyo, pati pagtaas ng kamay, tinatamad. Hay! Sino po dito naranasan ng tamarin kayo? Tamarin kang magsimba. Tamarin kang mag-pray. Tamarin kang buksan yung Bible mo. Tamarin mong dalhin ngayon. Hello? Taas kamay. Come on. Di ba lahat po tayo naranasan natin yan? Wala po ni isa sa atin magsasabi, hindi ko man nafe-feel yan. Hindi po habang nandito tayo sa mundo, nandito, may flesh kayo eh. Darating po yan. Pero kailangan labanan natin yung spiritual laziness. Hello? Ito pong pagiging dull, ito po isang spiritual condition that they have obtained over time. When you say over time, nung una hindi sila tamad. Pero bandang tumatagal, tinatamad na sila. Sana hindi yan yung katabi mo. Hallelujah. Nung nag-SM tayo, maaga yung katabi mo. Nung December na, late na yan. Hindi ko po kayo pinaparinggan. Pinapatamaan ko po kayo. I want to say this with love as your pastor. Please po, yung Sunday natin, bigay natin yung best natin kay Lord. Huwag po tayong papalate. Hello? Kasama yan doon sa slow, sluggish, lazy. I'm telling you, kahit simpleng attendance nyo, simpleng pagpunta nyo dito, it reflects the condition of your heart. Nagpapakita yan. Hindi mo sinasabi, Pastor, kasi ganyan. Hindi! Kasi kung excited ka, gagawin mo lahat. Maaga ka magigising. Kagabi pa lang, nakaredy na yung damit mo. Mag-a-alarm ka. Sabi ko po sa'yo, maganda yung word natin ngayon. Hindi, totoo po. May gustong gawin si Lord sa atin. Gusto niyang ipakita yung kondisyon natin
Na kahit po nilabas na tayo ng Panginoon sa SM, praise God, glory to God. Pero still, hindi pa po tapos yung Panginoon sa pagmomold sa atin. Balikan po natin, itong mga taong to, na-receive po nila yung Word of God cheerfully at may humility sa kanilang puso. Pero ngayon, they have become dull of hearing. Yung dullness po can also be described, again, slowness, slothfulness, or numbness. Grabing numbness. Wala nang pakiramdam. Yung ibang Kristiyano, ang anghang na ng word, ang sakit na, dumudugo na yung katabi. Siya, walang pakialam. Numb. Patane. Alam mo yung pata? Wala nang pakiramdam. May rebuke o wala, pareho lang. Yan ang nakakalungkot at nakakatakot na kondisyon ng isang Kristiyano. Kasi dapat po yung word ni Lord, dapat nagigising ka, nabubuhayan ka. Hindi ka lalabas sa lugar na ito na same pa rin kung paano ka pumasok. Tama po ba? So over a period of time, itong mga taong to, they have become numb. Dati attentive sila sa salita ng Panginoon, ngayon inattentive na sila. Hello? Dati excited sila makinig ng word, ngayon wala na silang interest para sa salita ng Panginoon. Gising pa po ba tayo? At ang isang Kristiyano, pag hindi, wala na po siyang excitement sa pakikinig ng salita ng Panginoon, meron na po siyang malalim na spiritual na problema. Look at this. Being dull of hearing is not a problem with the ears, but a problem with the heart. Pag ayaw mo nang makinig, at pag salita na ng Panginoon, wala ka ng interes, inaantok ka na, gusto mo nang umuwi, iniisip mo na saan ka nakakain after. Pag nanonood ka ng series, hindi ka nagugutom, tapos yung preaching wala man 1 hour, gutom na gutom ka na. Hindi ko po kayo pinapatamaan. Pinaparinggan lang. Hello? Ang ganda po ata na saliksikin ni Lord yung puso natin ngayong umaga. Ang ganda po ata magkaroon ng open heart surgery right now. At yung great physician, through the word of God this morning, tanggalin niya lahat ng bara sa puso natin. Tanggalin niya lahat ng problema sa puso natin para dumalo yung dugo. At maging healthy po tayo. Yan po yung panalangin ko. Ngayong umaga, sa bawat isa sa atin, di po ako exempted. Lahat po tayo, we need this kind of word. Tama po ba? May problema sa puso itong mga taong to. Kaya yung writer of Hebrews, nagdadalawang isip man siya kung marireceive ba nila properly yung sasabihin niya. Because nakita niya, wala, numb na yung mga taong to eh. May spiritual lethargy. May lack of zeal. Alam niyo po, kailangan nating mag-pause for a while. Dahil po, the dullness usually comes first, then the desire to give up. Nagsa-start lang yan, nawawalan ka na ng gana, wala ka ng pakialam kahit nalilate ka. Hello? Nag-start lang yan dun sa dullness, wala ng excitement. Hanggang bandang huli, makikita mo yung sarili mo, wala ka na sa pananampalataya. Ganito po kaimportante yung word ni Lord ngayong umaga sa atin. Kailangan bantayan mo yung sarili mo. Pag nawawala na yung spark, kailangan magising ka na. Bago pa mangyari, malayo ka na kay Lord. Wala naman po nagsisimula na intensyon nilang mapalayo kay Lord. Hello? Hello? Wala ni isa dito sasabihin, Pastor, gusto ko malayo kay Lord. Walang ganon. Pero di mo napapansin, paunti-unti, a little degrees. 1 degree. Ba, yung pa-late mo, hanggang sobrang late ka na. Mamaya nakita mo na yung sarili mo, pag Sunday, hindi ka na nagsisimba. Nag-start lang yan sa late mo. Hello? Tutuloy pa po ba natin yung word? Parang mainit na ata, maanghang na ata masyado.
Hello? Then the desire to give up. When the Word of God starts to seem dull, we should regard this church as a serious warning sign. Parang po sa sasakyan, makikita mo, nag-a-alarm na, lumalabas na yung mga warning signs sa dashboard mo. Tama po ba? Ganon din po yan. Bantayan mo yung sarili mo. Ganda ng word natin. Pastor, sana pampasko na lang yung pinrich mo. Merry Christmas! Pero ayaw ni Lord na pumunta ka ng 2024 na hindi maayos yung puso mo. Ayaw ni Lord na mag-focus ka lang sa bagong prophetic word. Ay, excited ko kitang Vision Sunday. Tamo na, ano kayang word ng Lord? Itong year, beyond borders. Ano na kaya kanyan? Beyond borders? Siguro siguro lumipat na 2 bansa o na ano. Tabarang. Ano kayang word ni Lord? Maganda pong alamin mo, pero huwag ka lang ma-excite sa word of God or sa prophetic word. May gustong ayusin si Lord sa puso mo. Kahit every year may bagong word, kung yung puso mo mali, may problema pa rin. You don't need another word, you need a new heart. Palakpakan po natin yung Panginoon. So in this passage po, balikan po natin, what the author is saying is that he wants the Hebrews to have an earnestness. An eager effort. Magkaroon sila ng diligence to keep following Jesus. Kaya sabi niya, ang daming persecution. Ngayon dahil sa persecution, nahihirapan sila. Gusto nilang bumalik. Gusto nilang bumitaw. At sabi niya, wag yan yung gawin nyo. Magkaroon sipagan nyo pa sa pagsunod kay Kristo. Mag-effort pa kayo. Hello? Ilan po dito nag-e-effort? Nakakalungkot, baka mas nag-e-effort ka pa sa physical mong katawan, sa spiritual mo, payat na payat na. Baka meron po dito, ang sipag mong pumunta sa gym, gusto mo yung physique mo talaga. Pag nakatingga sa salamin talaga. Mas concerned ka dun sa itsura mo. Try mo kayang silipin yung spiritual life mo. Concerned ka rin ba? Hello? Hello? Mas eager. Wag po sanang mas eager tayo sa mga bagay dito sa mundo. Wala pong masamang mag-gym or what. Okay po yan for our health. Pero wag sanang mas eager ka dun sa mga ibang bagay. Kaya po sa spiritual life mo, dapat po balance. Lahat pong yan ay pagtulungan po natin. Magkaroon tayo ng earnestness, magkaroon ng zeal, ng care, ng urgency sa pagsunod po natin sa Panginoon. Kasi nakakalungkot po pag nawalan tayo ng urgency, ng zeal, ng earnestness. Magigising ka na lang one day, napakalayo mo na sa Panginoon at baka makita mo yung sarili mo, di ka na sumusunod sa Panginoon. Ito po mga audience, dito mga hearers, dito po sa Hebrews, dahil inalaw po nila yung sarili nila na maging dull of hearing. At dahil po sa lack of urgency nila na isa pamuhay ang kanilang pananampalataya, alam niyo po, may matindi pong nangyayari sa kanilang spiritual growth. Lahat po ng mata dito, tingin. Hindi lang sila nagstay. Di ba po, makinig, tingnan niyo po, gusto ng Panginoon, nagle-level up tayo. At itong mga taong to, hindi lang sila nagstay sa level nila, hindi sila nagplateau. Alam niyo nakakalungkot? Tanong niyo po kung ano. Ano? Sabihin niyo. Hindi lang po sila nagstay, but they went backwards. Nag-regress sila. Hello? Dahil nag-stop po sila in making any effort para lumago po sila sa kanilang pananampalataya. Sila po ay nag-regress in spiritual maturity. At sila po ay naging spiritual children. Grabe. Hebrews 5 verse 12. You have been believers so long, now that you ought to be teaching others. Hello? Ang tatagal nyo ng Kristiyano? Dapat nagtuturo na kayo ng iba. Pero hanggang ngayon, bakit tinuturuan pa rin kayo ng mga pang-elementary?
Ba't hanggang ngayon nag-ABC ka pa rin? You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Hello? Tama po ba? By now, parang sinasabi po ng author dito, ang tagal nyo na eh. Kayo na dapat yung nagtuturo sa mga bagong Kristiyano about sa kanilang pananampalataya at pinapakita nyo paano yan. Makinig po, kaya sinasabi ko, makinig lahat na mata, kaya sinasabi ko may discipleship crisis sa church natin. Kasi sa nakikita ko, dapat po yung mga matagal ng Kristiyano dito, yung role nyo is ipakita sa mga batang Kristiyano, sa mga new converts dito, ganito. Parang sinasabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Parang sinasabi dapat, tayo po, may kaakibat ka na isang bata, makinig, ganito mag-pray, ganito mag-devotion, ganito mag-share ng gospel. Tingnan mo ko, bantayan mo kung paano ko ginagawa to. Gawin mo rin ito. Ganyan po dapat. Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano. Magpapatanggap lang, sana pa yung pastor. Pastor, nandito po yung mga kapamilya ko. Pwede po kayong pumunta. Patanggapin po natin sila. Kailangan mo pa ako. Kawawa naman si pastor. Alam niyo po, may pastoral care tayo. Nung kamakailan po, ang dami kong may mga funeral service kami. Nandito po talaga kami. May mga kasal, no? Pero yung sinasabi ko po, balance po, huwag kayong masaktan. Hindi ko po, baka isipin nyo, as much as we're willing to be available sa bawat isa. Pero yung sinasabi ko po, yung ganong bagay na ginamit ka ni Lord, kaya nga nag-church ka, kaya nga nandito ka. Ano to? Dito panonood ng sine or pagpunta lang every Sunday. Kaya ka nandito ay tinitrain ka for righteousness. Kaya ka nandito, hindi para manood. Nagte-training tayo. Para hindi mo na kailangan si pastor. Imagine, kapamilya mo yan. Ikaw yung matagal ng Kristiyano, 10 years ka na. Ang sabi pa yung pastor. Hindi ka marunong magpatanggap kay Lord. Pastor, may sakit po sa ano namin, pwedeng pumunta po kayo. Okay lang naman pag-pray natin yan. Pero hindi mo kayang unat kamay mo, hindi mo kaya mag-declare ng healing. Hello? Yan po yung tinatanggal natin. Kasi po dati sa traditional church, si pastor lahat eh. Si pastor naglilinis, si pastor naglalagay ng upuan, si pastor nagpapakanta. Si pastor lahat. Si pastor lahat yung pinakamasipag, number 1 sa Bible study, ikot yan. Kaya mga pastor noon, kawawa, ang papayat. Kasi si pastor lahat eh. Si pastor nasa harap, siya yung Superman. Lahat po ng alipores nasa likod, nakatago. Pastor, ay ako mag-pray. Ay, sige, kaya na, pastor, ikaw na mag-pray. Hindi yan yung design ng church. Ang design po, kami as your pastor ay nandito kami to equip you, to train you so that yung hahayo, kayo. Hindi ko po kayang gawin lahat ng trabaho ng church. Kaya kayo nandito. Imagine kayo lahat tatayo pag tutulungan natin yung pinapagawa ni Lord. E di ang ganda po ng church. Hello? Ito mo yung katabi mo kung duguan na. Tama po ba? Ganun na dapat sila pero unskilled pa sila. Spiritually immature pa sila. Hindi pa nila alam i-handle yung word of God. Kaya sabi dyan, you ought to be teaching others. Alam niyo po ba, in a sense, lahat ng mata dito, dapat po bawat Kristiyano should be a teacher. Hindi ko po sinasabing mag-enroll kayo, mag-educ kayo. Dapat maging license muna kayo, LPT kayo. Congrats po sa mga pumasang mga LPT natin dito. Alam niyo po, every Christian should be a teacher. Pag sinabing teacher tayo in a way na tinutulungan natin ang iba kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. At wala tayong excuse.
Kaya nga may mga training eh. Kaya nga may growth track. Kaya nga may mga impact classes tayo. At maraming Kristiyano, busy la kita, busy la Kenny, alalang oras. Alam niyo po, again, I want to say this with love, kung pabaliwalain po natin ang mga training natin dito sa church, kawawa yung church natin. I'm telling you, hindi mabubuhay ang church kung walang tatayo at walang magpapagamit kay Lord. Baka magising ka, yung mga dating pinapanood mo na sa harap, wala na kasi na-burn out na. Kaya wag po natin, I pray that this is the start, magkaroon ng awakening sa puso natin. Eh yun po, babalugbugan. May impact, Pastor, busy ako kasi ganyan. Paano ka magpapagamit kay Lord? Tapos nung sign up ng Serve Sunday, nag-sign up ka. Wow, very good. Okay po pagbo-volunteer, pero hindi lang po. Okay yung tumulong tayo dito, pero you need to be trained. Kaya po yung church nandito para i-train ang bawat isa. Eh paano ka matitrain kung wala kang oras or di ka magbibigay ng oras? Hello? So dapat teacher tayo, balikan natin. We help disciple others. At paano mo malalaman na may natututunan ka na? Hello? Alam niyo po, the teaching is the final step of learning. Alam mong may natututunan kasi kaya mo nang ituro sa iba. Tama? Kaya nga po may mga demo sa mga school, di ba? May return demo or what, di ba? Tinuro ni teacher, mamaya ikaw gagawa. Pag nagawa mo, ibig sabihin, nakuha mo siya. Naintindihan mo siya. Maraming Kristiyano takot mag-pray. Ela mag-pray, Ben na chula Macdo, chula Jollibee Ken, ela mag-pray. Hanggang ngayon, ang tagal nanonood lang eh. Hindi ka tinawag ni Lord para manood, tinawag ka ni Lord para sumabak. Na-enjoy niyo po ba yung word? Teaching is the final step of learning. Pero again, nakakalungkot po, hindi sila skilled in following Jesus and living according sa salita po ng Panginoon. They're still trying to figure out how to take God's word at apply po nila to sa buhay po nila. Naintindihan ko po, nung una kang naligtas, considered ka pa pong newborn infant nun. Para po yung bata, di ba? Tulad po ni Ablaze ngayon, no? Malapit na po siya maglakad. Pero nag-start lang yan, pagapang-gapang, nagtatamit tayo, pag ganyan-ganyan. Tapos magro-roll over, mamaya gagapang na, mamaya after ng gapang, tumatry ng tumayo. Nung una kang Kristiyano, hindi mo pa naintindihan lahat. Parang yung baby, di pa naman marunong yan magtimpla ng gatas, di pa marunong magpalit ng pampers yan. Naiintindihan po natin yon na sa una, ganun po talaga. Pero hindi pwede na 5 years old ka na, 10 years old, 20 years old ka na, nakapampers ka pa rin, humihingi ka pa rin ng gatas sa nanay mo. At kahit paano mo tingnan na isang Kristiyanong nagtatamsak pa rin, masagwa. So masagwa rin sa isang Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano, kapabiyasa magpatanggap, masagwa. Ang sagwa nun. Ang baduy. Matagal ka ng Kristiyano? Hindi ka pa marunong mag-share ng gospel? Hello? Tama po ba? Kaya po dapat lumalago po tayo. Tinamay katabi mo, sabihin mo, okay ka pa dyan. Pangalawa po, number 1 pa lang po pala ako. Pangalawa po, spiritual growth requires that you feed on God's Word. Gusto mong lumago, kapatid, then you need to feed on God's Word. Hebrews 5 verse 12. Sabi po dyan, instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. Di ba po sa ating mga anak, kung gusto po natin silang lumago or mag-grow, maging strong, then kailangan po natin silang bigyan ng good diet. In the same way, sa ating spiritual life, kung gusto po nating mag-mature, kailangan din po natin ng magandang diet.
At ito po, anong diet, pastor, yung sinasabi mo? Ito po yung salita ng Panginoon. Ang Kristiyano na walang appetite sa salita ng Panginoon, I don't know kung masasabi nating totoo tayong Kristiyano. Or baka junk foods po yung kinakain natin kaya hindi tayo malusog bilang isang Kristiyano. Tama po ba? Again, okay lang po na tayo spiritual infant nung una. That's why we need to feed doon sa milk. Sinabi po doon, milk. Yung milk po dyan is like a metaphor para po sa mga basic principles ng salita ng Panginoon. Nung una po, yan, kailangan mo muna ng milk. Parang po yung bata. Yan po yung ABCs of Christianity. Yan po yung foundations ng ating faith. Na tayo po yung makasalanan, dapat yung basic, alam mo yan. God is holy. No, pinadala ng Panginoon yung kanyang anak na si Jesus, namatay sa ating kasalanan para pong theology 101 yan. Pero yung solid food naman po, on the other hand, ay metaphor po rin yan for deeper truths of God's Word na mas lumalalim na po na mga sikreto ng salita ng Panginoon na dati hindi mo naiintindihan, ngayon kaya mo nang i-explain, kaya mo nang himayin. Tama po ba? Gising pa po ba tayo? Kaya po, wag po sana tayong mabore every time pinipreach yung salita ng Panginoon. And wag nyo din pong iasa kay pastor every Sunday yung pangkain nyo ng spiritual na pagkain. I pray that by the grace of God, tulungan po tayo ng Panginoon. After nito, panoorin mo ulit sa YouTube natin, sa Facebook natin, basahin mo ulit, aralin mo ulit, namnamin mo, buksan mo yung Bible mo, bumili ka ng journal mo, gawin mo lahat para ikaw ay lumago. Huwag mong iasa fully sa church. Yung spiritual growth mo, kailangan mong pakainin yung sarili mo ng salita ng Panginoon. Tama po ba? Kung kailangan mo pong mag-start sa basic ulit, go. Aralin mo bago ka po pumunta dun sa next level na kumakain ka na ng meat. At pangatlo po, spiritual growth requires that you practice godly discernment. Ano sabi ng Hebrews 5:14? Solid food is for those who are mature, who through training have the skill. Look at this, church. Have the skill to recognize the difference between right and wrong. Gusto ko po mag-focus tayo for a moment dun sa word na mature. No? Ano bang ibig sabihin, pastor, pag sinabi ng Bible dito na mature? Kasi kanina po kinompare ng author ng Hebrews na sabi niya yung immature is unskilled in living with the word. Hindi niya po kayang i-take yung salita, hindi niya kayang himayin, intindihin. No? So, kabaliktaran, part of being mature is that we are skilled or trained to know God's word and live it out. Hello? Pag sinabing mature, it is translated it means whole, complete, or not lacking anything. Parang po dun sa verse 9 ng Hebrews 5 dyan, yung author po, yung word na perfect, same din po yung ginamit dyan to describe Jesus. He was mature, complete, whole, and perfect. Ang ibig sabihin po nito is that we grow in spiritual maturity as we grow to be more and more like Christ. Tayo po'y mas lalong nagiging kawangis niya sa character at sa action. Pag po pala lumalalim ka, at nagmamature ka, pag lumalakad ka na sa buhay mo, Kristiyano, nalalaman mo kung paano ka dapat lumakad. Alam mo yung tama at saka mali. Wow. Doon mo malaman na nagmamature ka. Alam mo yung will ng Panginoon. Pag nahaharap ka sa isang sitwasyon, hindi ka parang bulag. Alam mo agad, nadidiscern mo ano yung kalooban ng Panginoon. In fact, this is exactly what Paul said in Ephesians 4:13-15. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, so that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Makinig.
Ano po yung purpose ng maturity? Tingnan niyo po yung text. Then we will no longer be immature like children. Look at that. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. Pag immature ka pa spiritually, bata ka pa, pag may mga bagong teaching or anuman po'y mapakinggan mo, lahat yan kinakain mo. Pero pag lumalim ka na, alam mo na, uy, parang di biblical to Uy, parang maling pagkaka-explain niya ng text na to, inaral ko to Parang iba yung sinasabi niya. Kasi po, sa last days, marami pong magpapanggap na sila si Jesus, sila daw yung propeta, sila daw yung sugo, or what. Makinig po, lahat ng mata dito, kahit alam ko po medyo nag-overtime ako ng onte. Marami po sa kahuli-huli ang araw magpapanggap. Makinig. Maraming magpapanggap. Kung hindi ka trained at hindi mo alam yung salita ng Panginoon, masisway ka. Kung hindi mo alam, mapapasunod ka. Maraming iba, kalokohan, gagawa ng bagong katuruan. Nagde-deviate sila sa Bible. Bible, ito yung katotohanan. Kaya dapat masterin natin, alamin natin yung salita ng Panginoon. Kasi darating yung time. Alam niyo po, look at this. Lahat po ng ginagawa natin dito sa church, everything that we do here is not for me. Hindi po ginagawa to para mapasaya si pastor or what. Alam niyo po ba itong ginagawa natin para sa inyo? Ikaw unang makikinabang dito? Para sa inyo to! Ba't di mo gawin para sa sarili mo? Hindi naman to para sa katabi mo Nagtitrain ka, hindi para, uy, para sa'yo to Para sa'yo to. Kasi sa race natin, kahuli-hulihan, lahat tayo tumatakbo, kapatid. Hindi kita pwedeng ipagtakbo. Ako rin tumatakbo. At nandito po ako by the grace of God para tulungan kayo to preach and to guide you. Pero bandang huli, pag ikaw na lang mag-isa sa kwarto mo at confused ka at punong-puno ka ng takot at kailangan mo mag-decide, wala naman si pastor sa tabi mo, pastor, nanggawan ko. Doon na papasok yung training mo. Nasa trabaho ka. Nakikita mo, hindi magandang ginagawa nila. Ngayon, gusto nilang hilain ka o mapasama ka doon sa paggawa nila ng di mabuti. Ikaw, praktisado ka Alam mo, hindi dapat to. Ito yung will ni Lord. Pag ganun ka, di mo kailangan si pastor, di mo kailangan sino man. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Tingnan mo. They sound like the truth. Paano mo malalaman? Kasi po yung deception, hindi yan 100% deception. Yung deception, kalahati tama, kalahati mali. Kung hindi mo alam yung salita ng Panginoon, hindi mo malalampasan yon. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Hello? Kaya gusto po tayo ng Panginoon mag-grow into maturity para hindi po tayo bugbog sarado ng kaaway. Hindi tayo matotossed about temptation or ng flesh natin or anumang false teaching, but tayo po'y mananatili in this last days upright and we will live godly lives that glorify His name. At kaya mong i-discern yung mabuti at saka hindi. Church, hello? Kaya mong i-discern yung mabuti. Tama po ba? Yan po dapat yung practice natin. Kaya dapat po, alam natin, pag nahaharap kayo sa isang sitwasyon, tanungin mo yung sarili mo, ano bang klase? What does godliness look like here? Paano ko ba malilive out yung salita ng Panginoon dito? So again, for us to grow in maturity, hindi lang po natin kailangan mag-feed sa salita ng Panginoon. But kailangan po nating isa pamuhay po ito. Gamitin natin yung discernment natin to live a life that honors God instead of living for our sin. Kaya po, yung growing in godliness, it requires constant practice to live out God's Word. Alam niyo po, para maging habit natin yan, makinig sa pagtatapos, kailangan i-practice mo. Marami sa atin, ang dami mo narinig, hindi mo napapractice. When you say practice, simple, finances.
Sabi ng Bible, we need to live by faith and not by sight. Takot ka lagi, di mo napapractice yung salita ng Panginoon. 20 years ka ng Kristiyano, 30 years ka ng Kristiyano, hanggang ini mangalgal ka pa. Lord, mag-provide ka kaya? Pakananong na kaya? Lord, makalunos ko. 30 years ka na, hanggang ngayon, di mo pa mapagkatiwalaan si Lord. Bakit? Simula doon sa unang year hanggang 30th year mo, hindi mo pinapractice eh. Hindi pa nag-grow yung pananampalataya mo. Kaya gusto po ng Panginoon, mag-grow yung maturity natin. I-practice po natin yan. So sa akin po pagtatapos, ang will ng Panginoon, ang tayo po bawat isa ay lumago. Mag-grow tayo. Lahat po tayo prone tayo sa spiritual laziness. May mga struggles po tayo, yes. Pero praise God, sa word niya, binabalik niya po tayo dun sa tama. Na huwag tayong maging concern lang sa here and now, but maging focus natin is yung kingdom po ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Come on. I-practice mo yan, maging habit mo, ipaglaban mo para hindi po mag-regress yung iyong spiritual maturity. Tama po ba? Labanan po natin yung spiritual laziness. Don't forget, para tayo lumago, let's feed on God's word. And i-practice po natin yung discernment through the Word of God at ma-renew po yung kaisipan po natin na mahalin ng Diyos more than our sin. At mag-decide po tayo sa aking pagtatapos, mag-decide ka na Lord, starting today, hindi na po ako mamumuhay ng isang buhay na nagpapakita ng spiritual laziness. But Lord, I will do my best na magamit mo ako at tulungan mo ako, Holy Spirit, na ma-equip po ako through your word. In Jesus' name. Amen. Come on, palakpakan po natin yung Panginoon. Tatayo po tayo right now at I will end this in prayer.